Trillanes, wala ng takas na karma na balik Hemas Rehas na Korte Suprema, matinding utos, pirmado na. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Pinas Balita TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas Balita TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Bigyan natin ng reaksyon, opinion itong post ng news ngayon. Ayun, syempre bago natin simulan ang video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon, walang iba kundi si General Macanas. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni General Macanas. Mga katunay, pakibisita po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions sa mga balita na hinahatid sa atin ni General Macanas. Ayan po yung The General's Viewpoint, mga katunay. Pakisuportahan po yan, ipagpatuloy natin. Trillanes, pababa ng pababa ang standard sa Senado dahil sa mga Duterte senators. Duterte na naman. Inggitero lang yan. Pababa ng pababa. Talaga lang ha. Bakit? Ako tanong ko lang ha. Ano ba nagawa ni Trillanes sa Senado? Buong termino niya sa Senado, wala siyang ginawa kundi pabagsakin ng mga Duterte. Oh, 'di ba? Ano pang ginawa niya? Wala naman eh. 'Di ba? Kasi kung talagang malaki ang ginawa ni Trillanes sa Senado, dapat nakatatak sa tao 'yan. Kaso iba 'yung nakatatak sa isip namin eh. Wala siyang ginawa kundi brasuhin ng mga Duterte. 'Di ba? Hanggang ngayon. Nagbigay ng matinding pahayag si dating Senador Antonio Trillanes IV laban sa mga tinatawag niyang Duterte senators kaugnay ng umano'y pagbaba ng pamantayan sa Senado. Sa programang Sa Totoo Lang ng 1PH, sinabi ni Trillanes na mula umano noong 2019 ay pababa na ng pababa ang kalidad at standard ng institusyon dahil sa pagpasok ng ilang kaalyado ng kampo ni Duterte. Yan, noong pumasok sila dyan simula noong 2019, ganun na, pababa na ng pababa yung standard. Binatikos din niyang umano'y hindi pagtupad ng ilang senador sa kanilang campaign promises. Kumbaga, lukuhan kung ngayon, nandyan sila sa Senado, what do you expect from them? Talagang puro fake news, puro panloloko. Naiinis ka lang kamo. Kasi meron pa ring mga tao na alam mong hindi naniniwala sa'yo. Meron pa ring mga nakapwesto dyan sa Senado na hindi naniniwala sa mga pinagsasabi mo. Sa totoo lang talaga, Boss Trill. No, Boss Trill, hindi na nakakatuwa yung ginagawa mo. Kung gusto ng mga tao yung ginagawa mo, no, at kung alam talaga nilang totoo yung ginagawa mo, di dapat nandiyadyaan ka pa rin sa Senado. At dapat nanalo ka din sa pagiging mayor. Mantakin mo, mayor na lang natalo ka pa. Diyos ko naman. Diba? Mantakin mo, galing ka sa pagiging senador, tumakbo ka sa pagiging mayor, bigla kang bumaba. Bigla kang natalo. Okay lang sana kung tumakbo kang mayor, natalo ka sa senador. Kaso galing ka sa senador, mas popular ka eh. Kaso bumagsak ka sa pagiging mayor. 'Di ba? Talo ka. Oh. So ibig sabihin, kung tatakbo ka sa pagiging senador sa susunod, kung gusto mong bumalik sa Senado, hindi ka mananalo kasi sa pagiging mayor pa lang talo ka na eh. Mantakin mo sa Caloocan, talo ka. Caloocan pa lang 'yan. Paano na yung pagtumakbo ka sa pagiging senador? Alam naman natin na Luzon, Visayas, Mindanao yan. Alam mo, sa totoo lang talaga, marami talagang naiinis sa'yo, boss. Diba? Maraming naiinis sa ginagawa mo. Wala ka nang ginawa sa sarili mo, kundi puro Duterte, 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 Duterte. Kaya nga, sinabi ko kanina, ano ba ang nagawa mo sa Senado? 'Di ba? Yung tipong hindi makakalimutan ng mga tao, bakit kanila kinalimutan?
Diba? Kung meron ka nagawang hindi makakalimutan, bakit kanila kinalimutan? Hindi naman niya direktang pinangalanan kung sino-sinong senador ang kanyang tinutukoy sa naturang pahayag. Patuloy namang pinag-usapan online ang naging banat ni Antonio Trillanes laban sa ilang senador na inuugnay sa kampo ni Duterte. So, Trillanes, Kahit hindi niya nabanggitin yun, gets na natin yun. sinabi ni 3 beses na eleksyon sunod-sunod na talo. Anong ibig sabihin nun? May asim pa ba siya? Wala na. Wala. Nagtataka nga ako at palagi pa rin siyang ini-interview ng mainstream media. Kasi sa totoo lang naman talaga, kaya nanalo siyang senador ng mga panahon na yun kasi nakitaan siya na na yung parang may prinsipyo siya nun. Kasi nga, di ba, sa Oakwood nun, pinakita niya talaga sa mga tao na meron akong prinsipyong tao. Pinaglalaban ko kung ano ang tama, nilalabanan ko ang mali. Ngayon, di ba, nakita natin itong mga nakakaraan, no? Lahat naman ng nakikita ni Trillanes sa, napagtanto ko, lahat ng nakikita niya, puro mali. Kahit sabihin mong tama. At nakikita ko talaga sa kanya, masyado siyang mapagtanim ng galit. Kasi di ba, parang may bali-balita na lumapit kay PRRD to dati, no? Parang gusto niyang tumakbo sa, ni PRRD, kaso tinanggihan siya. Ang hirap talaga pag tinatanggihan ka ni PRRD, pero ang hirap talaga natulungan nitong taong to kasi mapagtanim pala ng galit, mapagtanim ng sama ng loob. Naku, hirap nung ganun. Nagsimula 2016, Vice Presidential run, talo. Then, 2022, tumakbong pagkasenador, talo pa rin. Last year, tumakbong mayor sa Kaluan, talo pa rin. O, sino pa bang naniniwala kay Trillanes? Wala. Meron pa ba? Meron pa siguro. Kasi sa totoo lang, ang dami kong nakakausap ng mga tao. No? Siyempre, hinihingan din natin ng opinion na parang si Trillanes daw, kino-comment sa kanya, parang ginagamit na lang yung galit niya sa mga Duterte. Parang ganun eh. Diba? Parang ginagamit na siya sa ganun. Kasi alam naman nila na galit si Trillanes sa mga Duterte. Ngayon, kung yung mga taong kay Duterte galit, sino pa ba ang susuportahan natin dyan kundi yung mga galit sa mga Duterte? Talaga si Trillanes daw, talagang ganyan na talagang isa siya sa mga aktibo na bumabanat sa mga Duterte. So, talagang gamit na gamit siya dyan. Kumbaga sa basketball, babad na babad ka sa game. Lawan, mga ilan-ilang Marcos loyalist. Kaya, para sa iba, hero sa kanila si Trillanes. Paano siya naging hero? Yung pag-aresto kay Bato. Hindi, buti na lang kamo sila na iisip nilang hero yan si Trillanes. Buti kamo kahit papaano, meron pa rin nag-iisip sa kanya ng ganon. Pero sa taong bayan, walang nakakapag-isip na hero si Trillanes. Siguro kung merong taong bayan man na nag-iisip na hero siya, siguro mabibilang mo lang sa mga daliri mo. Hindi mo naman masasabing maraming taong nagsasabi na hero siya. Kasi kung maraming taong nagsasabi na hero siya, di nanalo na siya dyan, nakabalik na siya sa Senado. Bakit talo pa rin siya palagi? Di ba? Mula sa Senado hanggang mayor, talo. Kaya kung ako talaga, masasawa na ako sa ginagawa ko kasi sa totoo lang, nakakahiya na yung ginagawa ni Boss Trill kasi mantakin mo yung taong bayan, sinusuka ka na. Siguro kaya lumalakas yung loob niya is alam niya sa sarili niya, bakit kahit isuka ako ng taong bayan, suportado naman ako ng mga nakapwesto, nagalit sa mga Duterte. Diba? Ayaw natin magsalita ng mga ganito, pero sa totoo lang, sa obserbasyon kasi namin, ganun yung nakikita namin, Boss Trill. Diba? Wala ka ng ibang tinalakay, wala ka ng ibang inasikaso kahit itong senador ka, kundi puro mga Duterte lang. Wala kaming makita sa'yo na meron kang tinalakay o ginawa na hindi konektado sa mga Duterte. Diba? Anong gusto mong mangyari na yung ginagawa mo sa Duterte is ituring ka din naming bayani?
Paano ka namin ituturing na bayani kung yung gusto mong kasuhan, kung yung mga gusto mong ipakulong, mas magaling pa sa'yo at mas maraming nagawa kaysa sa'yo? Muntik nang naging hero. Muntik na siyang naging tore. Kasi naging hero Tore. sa mga Marcos loyalist, kakamping si Tore nung matagumpay niyang naaresto si Tatay Digong natin at naisakay sa eroplano papuntang Dihig. Si Trillanes, palpak. So, parang siyang lumalabas na team leader ng NBI agents nung pumasok sila sa Senado. May dala pang warrant. Bakit napalpak? Palpak. May dala. Siguro ang nagdala. Tapos ngayon, sinisisi niya ang mga Duterte senators. Normal na yan. Dahil alam naman natin, punot dulo ng kanyang galit sa Duterte. Nung una, hindi naman siya galit sa Duterte. Gusto nga niyang makipagtambalan kay Tatay Digong noong 2016 na presidential election. Gusto niyang tumakbo bilang vice president ni Tatay Digong. Kaya lang, dinedma siya ni Tatay Digong. Cayetano ang pinili. So ngayon, Yun ang problema. Tinalikuran siya. Yun yung sinasabi ko. Kung yun man ang dahilan ni Trillanes, kaya siya nagagalit kay PRRD, is napakababaw niyan, Boss Trill. Sa totoo lang, napakababaw ng naging problema mo. No? Kaya nga yung sinasabi ng iba tungkol sa'yo is na gumaganti ka, ganito, ganyan, kasi dinedma ka nga, hindi ka pinansin, hindi pinagbigyan ko ano yung gusto mo. Diba? Parang nakakahiya. Parang ako naisip ko habang may mga kausap ko na naging ganun pala ang problema. Parang nakakahiya naman, ang babaw-babaw mo namang tao. 'Di ba? Na tinanggihan ka lang tapos magagalit ka na ng sobra doon sa taong tumanggi sa iyo. Malay mo meron silang ibang dahilan kaya ayaw ka nilang kunin. Kuwari, meron na talaga siyang kausap or talagang hindi kanya feel kasi kung hindi ka talaga gusto ni Tatay Digong, wag mo na ipilit yung sarili mo. Parang relasyon lang 'yan eh. 'Di ba? Meron kang nililigawan. Hindi ka naman gusto nung nililigawan mo. Pilit ka ng pilit na magustuhan ka, talagang ayaw niya, dead ma siya sa'yo. Anong gagawin mo? Kukulitin mo pa ba ng kukulitin? Dapat pinalaya mo na hindi sumasama yung loob mo. Diba? Kaso ang ginawa mo, talagang hindi mo tinigilan yung nililigawan mo. Hanggang sa sumama yung loob mo dahil palagi kang busted. Parang ganun yan. Mula noon hanggang ngayon, yan na si Trillanes. Wala na tayong maasahan sa kanya, kundi lahat ng pahayag niya kontra sa mga Duterte. Oo. So, Kumbaga sanay na tayo kay Trillanes eh. ngayon, magsisimula ng impeachment trial. Anong sabi ni Trillanes? This is our last year, make or break. Pag hindi natin mapa-convict si VP Sara this year, wala nang tsansa. By 2027, 2028, hindi na mapipigilan ang pagtaas ng rating pagkapanalo ni VP Sara Duterte. And he is right. Tignan mo yung lumalabas sa bunganga niya. Alam niya na malakas si Sara Duterte. Kaya yung mga nababalitaan natin na pinapalabas ng mga nasa kabila na mahina si Sara Duterte is malaking kalokohan. Kasi hindi masasabi ni Trillanes ang mga ganyan kung alam niya sa sarili niyang mahina ang mga Duterte. At hindi siya magiging aktibo ng ganyan kung alam niya sa sarili niyang mahina ang mga Duterte. Kasi kung mahina ang mga Duterte, pagdating ng 2028, kung kakandidato yan, matatalo yan. Kaso ang alam niya sa sarili niya at sinasabi niya na alam niya na mananalo yan, hindi na natin yan mapipigilan. Diba? Parang gano'n yung sinasabi niya. So alam niya sa sarili niya. Diba? So kaya pinipigilan para saan na lang ba? Totoo bang dahil sa mga kaso ng mga Duterte o na hinahain mo? O dahil ba talaga na masama ang mga Duterte sa mga sinasabi mo? O dahil natatakot ka na kapag bumalik ang mga Duterte, baka hindi ka na mapagbigyan at makasuhan ka. Diba? Mabaliktad na sitwasyon, diba? Ikaw ang kaso ng kaso. Pag ang mga Duterte nakabalik na sa pwesto dyan sa Malacanang, malamang mabaliktad ang sitwasyon, ikaw na naman ang makasuhan. Kaya talagang maraming humaharang dyan sa mga Duterte na makatakbo. Lalong-lalo na kay VP Sara, di ba? Kasi alam nila mangyayari. Lalo na sa Tatay Digong kasi, nagbitaw pa ng salita. Naku, yung anak ko, yan si Sara. Mas matindi pa sa akin yan. Kumusta ngayon? Kalimutan muna natin si Bato. Kasi, I don't know kung
paano nila aarestuin si Bato. Ang tutukan na natin ngayon ay yung napipintong impeachment trial ni BP Sara. I think naibigay na ang summon, pinapasagot na ang kampo ni BP Sara. After that, sasagot din ang prosecution team. Let the bloodbath begins. So, Bloodbath na. nag-post si Attorney Guanzon kanina. Kinumpare niya ang legal firepower defense team ni BP Sara versus prosecution team pinangunguna ni Congressman Luistro. Anong mangyari? Magpapagalingan sila. Anong match? Para bang kung basketball, parang sino bang champion ng Golden State Warriors versus team ng Pilipinas sa PBA, kahit ano ng pinakamalakas na team dyan, San Miguel, Ginebra, ilaban mo sa Naku. Golden State Warriors. Naku, malabo talaga yun. Stephen Curry. Parang ano yan Mike Tyson versus Manny Pacquiao, parang gano'n. Pero tayo, alam natin na magaling talaga, boxing legend talaga si Manny Pacquiao. Pero syempre, parang alanganin kapag nilaban siya kay Mike Tyson, di ba? Kuwari, kalakasan ni Mike Tyson, kahit kalakasan ni Mike Tyson, tas kahit kalakasan ni Pacquiao, alam natin na medyo tagilid si Pacquiao. Parang gano'n ang mangyayari. Di ba? Oh, ganyan ang labanan. Yung veteranong mga trial lawyers ni BP Sara, 16 of them, versus ilan ba yung prosecution team ni Luistro? Ano bang experience nila sa trial, litigation? Halos, I don't know. Abogado nga sila, Luistro, Ridon, Chowa, defensor, sino pa dyan? Abogado sila, kailang inamin na ni Congresswoman Luistro na kulang sila ng experience sa trial and litigation. And with that, wala na. Tapos na ang laban. So, kumusta na? Mr. Antonio Trillanes, ano ang chances nyo na mananalo sa impeachment trial? Kaso nga lang, General, di ba? Alam naman natin, binabawasan yung majority ngayon. Di ba? Oh, nakahanda na ba kayong i-cross-examine ng mga batikang defense lawyers ni BP Sara? Humanda kayo. Madriaga, NBI Director Matibag, kung sino pang i-represent na testigo. Diyan na. Magkakaroon na tayo ng bloodbath. Let the bloodbath begins. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin, ay huwag mong Kita nyo, kalimutan magsisimula pa mag-subscribe lang at tayo. pakiclick na din ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kapinas, Yan natin ng reaction opinion itong video posted by MG Kiambao Reyes. Sabi lang nyo dito, Bendalo versus Magdalo. Bendalo, si Erwin Tulfo. Nako, dito sa video ito, galit na galit si Erwin Tulfo. Minumura niya, pinapatikos niya ang kapalpakan ni Trillanes. Ano ba ito? Oh, Ayan. pakinggan natin ha. Hoy, Trillanes, makinig ka. Sir, kung gusto mo magmatapang-matapangan, kung gusto mo kung ano-ano, kung naalala ho namin, sir, yung pinagsasabi nyo, it's nothing but another harassment suit because of our corrupt and co-opted justice system have become the refuge of the Duterte scoundrels, Yung sinasabi, wala kong kwenta, harassment na naman kaso yung laban sa akin dahil ginagamit ng Duterte government yung hudikatura, Tapos meron pa sinasabi na siguraduhin nyo lang, na lagi kayo nandiyan sa kapangyarihan, kung hindi, hahabulin ko kayo, itong aking mission. Ulol, Ulol. Ito nga, civil kids pa lang, naiihi ka na sa pantalan mo sa takot, nanginginig ka na sa takot, tumatakbo ka sa Korte Suprema, putang ina mo, humihingi ka ng ayuda na huwag matuloy ang hearing sa Davao, pagpus dalhin na lang ang hearing sa Manila. Kung talagang matapang kang demonyo ang putang ina mo, kung talagang matapang ka, harapin mo kahit saan yan, alright? Ito, turuan kita ng technique para bumilip ang tao sa'yo, kung talagang matapang ka. Bago ka magsasalita, ng mga maanghang na salita, Nag-advise kaya pa. ginagawa ko ngayon, siguraduhin mo na meron kang bit-bit mo yung itlog mo, bit-bit mo, dahil alam mo yung consequences yan. Pag may sinabi ka, may mga kung ano mga ginagawa, akusasyon na ginagawa mo, dapat alam mo anong repercussion, alam mo kung anong balik niyan. Either magdidimanda ka o mapapatay ka. Salita ka ng salita sa media, akala mo siguro nasa Navy ka pa rin, sa Philippine Navy ka, na pag nagsalita ka sa mga tauhan mo, subordinate mo, hindi magsasalita yung mga sundalo dahil takot sa'yo, official ka. Dito sa mundo ngayon natin, na ginagalawan, hindi. May karapatan sila magdemanda, may karapatan sila kagaya mo ng ginagawa mo, dinamandaw sila mo kauso, etc. etc. Ngayon, ikaw hindi demanda. Ang kaso ngayon nandoon sa Davao. Ngayon, harapin mo hinayupa ka. Huwag kang magtatago dyan sa saya ng Supreme Court. Harapin mo yung kaso. Kung yan ay live release, harapin mo, huwag kang magluwag. Tatakbo ka sa Supreme Court, hihingi ka ng ayuda, ipapatransfer mo sa kanila. Parang si Erwin, pag nagsasalita, kala mo yung nanay mo, pinapagalitan ka. Ayan yung mga panahon na meron pang prinsipyo si Erwin. Yan yung mga panahon na masasabi pa natin talagang, eto ang Tulfo. Diba? Pero ngayon, ang Tulfo,
Di mo na siya marinig na ganyan ngayon, no? Kumbaga parang ano yun, may breeding na ba? Parang biglang nagbago. Nanginginig ka sa takot dahil baka mapapatay ka. Tarantado ka pala eh. Dapat naisip mo na yung una ka bumuka ng bibig, ha? Tinira mo ng tinira si Duterte, mga tauhan niya, mga tinatapaw. Ayun, pinagtatanggol pa niya si Duterte dati. Oy! Ito talagang si Kuya Erwin Tulfo. Ay, nako. Kaya ka namin dati nagustuhan eh. Kaya tuloy parang syempre mga Tulfo nagustuhan ng mga tao dahil sa mga ganyang banatan eh. Tapos nung napunta sa Senado, nagkaroon ng limit yung pagsasalita nila. Parang hindi na sila ngayon ganyan magsalita, no? Iba na. Parang ano na sila, parang ang babait na, mahinahon na. Yung mga tinitira nila, yung mga binabanata nila, tropa na nila. Saan nilagay mo sa maliit mong tukuting hinayupak, ha? Yung repercussion, yung balik nito. Babalikan ka talaga ng kaso. Kung hindi ka makukulong, mapapatay ka, gago. Ha? Huwag kang magmatapang-matapang ng putang ina kung senador ka. Ha? Kung magmatapang-matapang ka, dapat buwal loob mo, hinayupak ka. Bitbit mo yung itlog mo, ha? Hindi aakyat dito. Pag nandyan na yung kaso, harapin mo, putang ina mo. Hindi yung putang ina, matatakot ka. Nanginginig ka, naiihi ka sa pantalon mo, ha? Nababasa na yung barong Tagalog mo dyan sa Senado dahil may kaso ka. Harapin mo ang kaso Trillanes sa Davao. Huwag kang magtago, putang ina mo. Huwag kang duwag. Magaling ka lang sa buka. Leche. Nakailang muro si Erwin dyan kay Trillanes, ha? Ano kaya naging reaksyon ni Trillanes dyan, no? Tapos ano kaya yung reaksyon ni Trillanes ngayon, no? Siguro napatawad na siya ni Trillanes kasi iisa na sila ng layunin ngayon, eh. Pareho na silang ayaw sa mga Duterte. Kumbaga kay Trillanes kasi kahit murahin mo siya magdamag noon, basta biglang nagbago ka na, at ang prinsipyo niyang pabagsakin ng mga Duterte, eh, nakiisa ka na rin, ay mapapatawad ka na niya. Ayan, ang matapang na Erwin Tulfo. I think, noon pa ito, panahon ni Duterte. So, maka-Duterte siya nung una eh. Parang nagpapalakas Dinidetensan pa niya siya si nun, Tatay eh. Digong natin nung una. Para kasing ito, napansin ko sa kanila, yan kila Erwin. Kung sino ang nakapwesto, dun sila eh. O, kumbaga parang ano, play safe, 'di ba? Kalimitan naman talaga ng mga politiko ganun eh. Kung sino ang mas safe sila, kung sino ang ano, doon sila. Kumbaga ito yung masasabi natin na parang walang prinsipyo talaga. Wala sila nung parang dito ako kasi gusto ko to. Ito ang ipaglalaban ko. Etong ano na to. 'Di ba? Halimbawa sa mga Duterte, dito ako. Pinaglaban ko na to nung una, gusto ko to nung una. Hanggang ngayon, hanggang sa dulo. Pero kasi ang nangyayari sa kanila, parang kung sino ang nakaupo, dun ka. Dati, mga Duterte ang nakaupo, yan, pinagtatanggol niya. Ngayon, Marcos ang nakaupo, pinagtatanggol niya. Alam niya magkaaway ang Marcos tsaka Duterte, kaaway na din niya. Diba? Parang naiinis na din siya. Diba? Parang gano'n. Ay, nako. O, di ba yung kapatid nila, itinilaga pa ni Tatay Digong na tourism secretary? Ano na ngayon? Umikot ng mundo. Anti-Duterte na sila. Yung binabanatan Iba niya. talaga yung nagagawa ng ano, no? Ng politika. Wag na yung ano, kasi baka mamaya yung mga ganyan. Ayun lang inapansin ko mga katunay. Kayo, ganun din ba yung napansin nyo kung sino yung mga nakapwesto, doon sila? Diba? O, kita nyo, maniniwala ako na talagang may paninindigan yan. Halimbawa, once na manalong presidente si VP Sara, hindi sila papanig kay VP Sara. Yun yun. Pero kapag pumanig na sila bigla, ay yun na, confirm. 100%. Trillanes, may isa pang video niya kanina, binabandatan din niya si... Sino to? Hontiveros. Oo. Walang... Sinabi niya walang alam yan sa paggawa ng batas. Umalis ka dyan, Hontiveros. Sa Senado. Aba, yung 1.7 billion na allowance nyo sa PhilHealth, naibalik nyo na ba? Yan. Tropa-tropa na sila ngayon, ha? Ay, nako. Ito yung mga kain suka, kain tae. Grabe, ano. Consistent ba itong mga tulpo? Yung mga taong Ako, binabatikos nila Ako ngayon. dati lagi ako nanonood ng programa nila sa TV. Parang ako, tinamad na ako ngayon eh. Nakakampi. Noon, Nanonood na lang ako ng Netflix tsaka ng Loklok. O kaya Viva Max. Hontiveros.
Trillanes, binabatikos niya noon, ngayon kakampi niya na. Si Kiko, di ba? Binabatikos na rin si Kiko Pangilinan. Ngayon, tropa na sila. Yung Duterte, nakakampi niya noon, ngayon binabanatan na. So kayo na ang humusga, ano pa talaga itong kaming Mahilig siya sa mga prutas na mahilig siya sa prutas na balimbing. Siguro nagkakakain siya nun. mag-asawa, bilib na bilib pa kami sa mga tulpo nung una, lalo na yung rapid tulpo in action. Kasi ayun ang yung dami sinasabi nilang ko, natutulungan. nanonood Sabi din ko, ako wow, ang galing. Later on, nabulgar. Ang pagtulong pala nila dapat yung nag-aaway na mag-asawa, yung mga sensationalize, para kumita ng todo sa YouTube o ano ba yan. Kaya ang pinakamalaking earnings na vlogger ngayon, walang iba kundi si Rapi Tulfo. Kasi nga, yung style nila, na puhunan nila yung mga sensationalize na nag-aaway ng mag-asawa na hanggang Ang i-reaction na lang kaya natin, General, yung mga nag-aaway din na mag-asawa. Diyan magaling eh. Kumbaga, yan ang specialty ng mga tulpo. Yung mga away ang mag-asawa, kayang-kaya nila yan. kaya lang yung mga ordinary problema, wala, manigas ka. Ako, naka-experience ako niyan. Kaibigan kong mga Muslim, may problema sila sa lupa ata o irigasyon. Nagpunta kay Tulfo, wala. Bigyan lang ng referral letter. Kaya lang, pabayaan ka na. Okay. Kaya sabi Gusto ko, talaga nila yung pasensya na trending. kayo. Yung mag-trending. Wala akong maitulong dyan. Kasi retired na ako. Kaya doon ko nalaman na ganun palang style, mga Tulfo. So, kaming mag-asawa, never sa mga Tulfo. Lalo na itong Rapi Tulfo nung parang binatikos niya ang isang sundalo, tinawag niyang duwag dahil ayaw lang pakasalan yung Oo, babae. kawawa yung sundalong yun. Hanggang namatay yung sundalo sa labanan, tinawag niyang duwag. Oh. Naging viral yan. But anyway, ganyan talaga ang buhay sa politiko. Wala, there are no. Tinawag niyang duwag yun. Pero ano na nangyayari sa kanila ngayon? Ano ba matatawag sa kanila ngayon? Permanent friends, Matapang pa rin ba? permanent enemies. Tignan mo na lang mga Duterte at Marcos. Akala ko inseparable. Akala ko ganda yung unity. Ngayon, akala ko nga mortal rin. na magkaaway. So, that's reality in politics. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Pinas Balita TV. At syempre natunghayan natin ang boses at video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagbula kay General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.